Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tuloy ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibalun ta kasaysayan kalultura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungkol alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibon pa ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Visayas. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Teknolohiya. Tukibon, dali na, Dali na tukibunta ang Western Visayas. dali na. Kag subong nga adlaw kita sang Huwebes, Mayo 7, 2026. Welcome na sa panibago naman nga episode sang Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon ta ang Western Visayas. Ako ang inyo kaupod, Hope Torrechante. Tuloy ang mga solusyon sa problema. And as always mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon ta ang Western Visayas. Subong nga adlaw sang Huwebes, no, sa sining nga episode sang Tukib, Libuton tahibalun. saka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod. For the very first time, no, since nga nagsugod ang Tukib program mga kaabyanan, may makaupod kita nga medical doctor. Western Visayas. Dali na, And subong nga adlaw, no, makaupod naton ang lead surgeon. Siya lang naman ang nagpanguna dali na. sa isa ka tumalagsahon ng operasyon. Sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Endoscopic surgery, no? Endoscopic surgery Ibenta ang Western Visayas. sa juvenile nasoangiofibroma sang 13 anyos nga lalaki nga pasyente. Libuton tahibalun. First time in Western Visayas mga kaabyanan. Wala pa kita naka-move on, no, sa first awake brain craniotomy or awake brain surgery, no, nga hiwat sa Western Visayas Medical Center sang nagligad lang tuig, no, 2025. Dali na, Ari naman, no, nag-celebrate naman kita sang another medical milestone sa Western Visayas and sa gihapon natabo, no, sa operating room sang Western Visayas Medical Center. dali na. So makaupod naton sini nga aga mga kaabyanan ang team leader, ang lead surgeon si Dr. Ria Sofia Perales. Sa rehiyon, libuton tahibalun. Exciting, no? Because medical milestone naman ang aton nga istoryahan diri sa programa Tukib.
Paan naton sang impormasyon, kamusta na ayhan ang pasyente after the successful operation. And syempre, no, ano ang mga preparations sa mga doktor and of course ang pasyente antes, no, ang endoscopic surgery. Sikat teknolohiya. Baloon natin later, no, balang kinalain, no, sa endoscopic surgery sa mga traditional surgery na ginapatuman, no, sang aton nga mga surgeon or mga medical doctors. Manugang sa rehiyon. So, bantayan mga kaabyanan, makaupod natin in a while, no, live via Zoom si Dr. Ria Sofia Perales. Tugit, 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 Western Visayas. Tugit, 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 Western Visayas. Kalina. But before that mga kaabyanan, i-check anay nato, no, ang lakat sang panahon and of course ang padayon nato nga pagbantay sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Ang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Sa Bulkang Kanlaon mga kaabyanan, nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon, no? Ini sa pihak sang padayon nga aktibidad sang bulkan sa Negros Island region. Sa makaligad nga 24 oras nakabalhag ang DOST FIVOC sang 7 ka volcanic or ashing activities nga naglawig sa masobra 1 ka oras. Samtang 33 naman ang volcanic earthquake nga nabalhag sa DOST FIVOC, lakip na dira ang 15 ka volcanic tremors nga naglawig naman sang 106 minutes. Hibaluan ta, Ang sulfur dioxide flux ng bulkan naglabot sa 1,891 tons kahapon nga adlaw, no, May 6. So again mga kaabyanan, nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian. Sa piyak nga bay mga kaabyanan, sa ato naman nga pagbantay sang lakat sang panahon, makaupod naton si Engineer Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, maayong aga. Muna ang aton latest weather update para sa dokaron nga adlaw sang Webes, May 7, 2026. So as of 8 am kaganing nga aga, ginamonitor natin nga LPA, ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga yara siya sa may mga coastal waters sa Hinatuan, Surigao del Sur. So ang ini nga LPA ay manubo man ng tsansa nga mag-develop siya into tropical depression. And then ang bagyo nga gina-monitor natin sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility nga nasa tropical storm category kag may international name nga Hagupit, ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga may kalayoon siya nga 1,930 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa-westward at 20 km per hour. So ang ini nga bagyo ay posible nga sulod siya sa ating Philippine Area of Responsibility sa between Saturday evening kag Sunday early morning. And then once magsulod naman siya sa ating Philippine Area of Responsibility ay paghahatagan natin siya sa local name nga si Bagyong Kaloy. And then easterly sa nag-apekto sa may Luzon kag Visayas. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience siya kata sa magulugal-umon, tubtub magalumon ng kalangitan, na may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat o panagoob tugas ang easterlies. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa takaron nga adlaw posible magalabot 41 degrees Celsius.
Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:30 kagining aga kag makatunod ini alas 6:03 karon sa hapon. Kag muna ang atong latest weather update halin diri sa may Iloilo Dapro Radio Station. Ako si Luna Silvestro, madam agad nga salamat. Ma'am Yunor, no, sa Mayo 10 sa Ulugon, no, sa pungsod or sa mga Iloy ang Mother's Day. So lauman bala naton ang maulanon nga panahon sa adlaw sang Domingo, Engineer Sylvester. Yes, ma'am. Ang possible maka-experience man kita sa mga isolated mga pag-ulan-ulan. Ma'am, tugas ng Israelis kag sining pala abuton natin nga bagyo man. Doon ka baskog ang bagyo nga ginalantaw naton nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility, Ma'am Yunor? Well, as of now, ma'am, ang ini nga bagyo ay nasa tropical storm category. Pero once nga magsulod man siya sa aton nga park, may posibilidad man siya nga maghina into tropical depression due to unfavorable nga conditions sa iya. Last na lang, no, Ma'am Yunor, ang sabahin naman sang aton nga magurugal umon nga panahon diri sa Western Visayas. Klaro lang nato, no, hindi iniya epekto sang tropical storm nga ara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, but rather easterlies ang naga-cause sang magurugal umon nga panahon, and at the same time ang pagtupa or pagpanalithi diri sa aton sa Western Visayas, Ma'am Yunor. Yes, ma'am. Ang easterlies ang nag-aapekto diri sa aton. However, dira sa may Negros Island region, ang mga apektado sila sa buong sang LPA sa buong aga. With that, ma'am, madamo gid nga salamat, Engineer Yunor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Welcome, ma'am, kung maayong aga sa inyo sa liwat. Sang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan, and as mentioned ni Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo, may ara sang duha ka gina-monitor nga weather disturbance, no, ang isa ara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Meanwhile, no, ang bagyo naman niya ara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, kag posible, no, magsulod sa PAR by Saturday, no, evening or Sunday morning. So sa Sunday pa naman, no, ginasaulog sa aton nga mga Iloy ang Mother's Day. So some of you siguro nagaplano, no, nga mag-excursion bilang kabahin sang inyo nga selebrasyon sa inyo nga mga Iloy, no, for the Mother's Day. So perhaps i-consider nato, no, ang weather bulletin nga ginpagwa, no, sang aton nga DOST Pag-asa. Stay ready, pamatian. Posible, no, nga mangin maulano ng aton nga Domingo nga adlaw bangod sa ginalauman nga pagsulod, no, sang tropical storm nga ara sa gwa, no, sang Philippine Area of Responsibility. Stay safe, stay ready, pamatian na. So that's it mga kabiyanan para sa aton nga padayon nga pagbantay sa lakat sang panahon, and of course ang activities, no, sang bulkang Kanlaon. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Philippine Standard Time 10:16 sa aga. Tukibonta ang Western Visayas. Tukibunta ang Western Visayas, kag recently may medical milestone nga natabo, no, sa Western Visayas. Natabo ina sa operating room sa Western Visayas Medical Center o kun WVMC. Puntang Western Visayas. So my first endoscopic surgery, no, sa juvenile nasoangiofibroma sa 13-year-old male patient, no. So sining nga aga mga kaabyanan, in a while makaupod na naton ang lead surgeon, ang team leader, no, sa nasambit nga medical operation, si Dr. Ria Sofia Perales. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sa Tukib. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million-peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A,
Ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory maganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seryoso high school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. A fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Do I love you? Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each time. Only the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng Reno. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 10:21 sa aga. Lalinaw, tukib ang taong Western Visayas. Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Pinaagi sa And as usual, another day, another topic, another guest ang aton makaupon. Sige nga aga mga kaabyanan, aton istoryahan no, ang first ever nga endoscopic surgery sa juvenile nasoangiofibroma sa 13-year-old male patient. And again, no, natigayon ina sa Western Visayas Medical Center. So makaupod nato, no, I believe ready na ang aton nga dinapit, no, live via Zoom. So abi-abiyo nato mga kaabyanan si Dr. Ria Sofia Perales, fellow no sa Rhinology and Skull-Based Surgery and at the same time ang lead surgeon sa nasambit nga operasyon. Doc, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, mayong aga. Good morning din sa mga viewers ng Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, thank you Doc no for saying yes sa amon nga invitation to have you no as our guest sa amon programa no Tukib, ang science program namon. So Doc no, first of all bago naton istoryahan ang medical milestone no nga natabo dira sa Western Visayas Medical Center, gusto ani namon makilala no si Dr. Ria Sofia Perales. Sino bala si Doc Sofia no? Diin siya nag-graduate no, diin bala no
si Doc Sofia, Doc. Okay, so actually, taga-ali ko sa Iloilo, pero taga Talisay City, Negros Occidental, dito ako. And then, dili lang galing ako nag-med school sa Central Philippine University, batch 2013 ako. And then, I passed my board exam noong 2015. So, almost siguro mga 11 years na akong doctor. Wow. And nag-train ako sa ENT or ang ORLHNS dito sa WBMC, mga almost 5 years, and then nag-additional na sa specialty training for 2 years sa East Avenue Medical Center. And sa karon, Doc, dira ka na sa Western Visayas Medical Center. Active staff ako diri sa Western Visayas Medical Center, and affiliated na ako sa iba ng mga private hospitals. Yes. So, Doc, no? Doc, no, let's talk about the medical milestone, no? Very exciting kay wala pa kami naka-move on sa first awake brain craniotomy sang nagligad nga tuig. So buong may another first na naman sa Western Visayas Medical Center, ang first endoscopic surgery sa juvenile nasoangiofibroma sa 13-year-old male patient. Let's talk about that, Doc, no? Ano ba lang natabo? Okay, so usually ang diri sa Iloilo kasi Western Visayas Medical Center ang may ENT training. So most ng mga ENT problems diri na diga direction sa WVMC. Before, opera kami sa juvenile nasoangiofibroma, pero sa iban nga pamaagi sa approach. Naging milestone na siya, ma'am, kasi ang ginubra namin is minimally invasive na procedure, which is ang tawag sinais endoscopic approach. When you say endoscopic, so sa ilo mo lang na siya ginapaagi na may ara kami ginagamit na scope tsaka camera. Ano na siya. So, wala sa... Ang hindi pa naman sa pasyente. Kasi ang iya bukol, hindi man amuna kadako, but then ara siya nakatuntong sa likod sang ilong. So, ang among approach is endoscopic. So, ang muna nga balatian, Doc, no, para lang na sa mga lalaki, tama ba? Yes, common sa by statistics and common na siya sa mga adolescent males, mga 10 to 20 years old, and rare lang na siya kakatabo sa mga females. No? Doc, no, kati since nga na-mention, no, first ever ni siya sa Western Visayas, may ara bala sang challenges ka mo na-encounter considering nga labing una gid siya, no, diri sa aton sa Region 6? Oo. Well, first, ang pinaka-challenge gid is kasi sa mga gamit, although medyo happy man ko kasi ara naman available naman ang mga ibang nga gamit na kailangan diri sa sa Iloilo, especially sa amin diri sa WVMC. Naging challenging siya kasi first gig na obrahon na endoscopic. So medyo medyo minimally invasive siya, and at the same time hindi siya bala common nga ginaobra diri sa WVMC. So medyo challenging siya kasi first siya so medyo first grade salmon. And speaking of the challenges, Doc, no, considering nga una siya diri sa aton sa Region 6, landmark siya, no, paano nyo ginpreparahan, no, ang operasyon? Ano ba lang mga preparations ninyo, Doc, no? Kay I believe a group of doctors, no, ang nagtigayo, no, sa sininga operasyon, Doc Ria. Ang pag-prepare niya sa pasyente, at first ang patient kasi ang iya nga presentation was gadugo gidang per me. No, so before kami nag-opera siya, medyo may challenge kasi abnormal or deranged ang iyang blood parameters. No, so hindi kami kadali-dali decide and opera. So that's why para ma-avoid ang risk sa gari pagdugo sa procedure, always gina-consider ang safety sa patient. So that's why we ask for the help sa among colleague, which is sa PIDIA department, na buligan na i-manage and optimize ang deranged na blood problems sa pasyente. So sa procedure kasi na endoscopic
excision of this mass, ang juvenile mesoendothelioma, para hindi siya maging bloody o madugo, kailangan man namin ng help sa isa man namin ka-colleague, which is an endovascular neurosurgeon, para i-embolize niya ang bukol. So maganda kita embolize or embolization, kailangan na siya para ipapunggan, kaya ang bukol may supply na madugo sa iya. So that's why kasi dugo, no? So ang embolization is makabulig sa amon na mag-stop ang pag-bleed for almost siguro mga may ala lang sa time period na 24 to 48 hours amo na siya ka-critical. So after siya pag-embolize na, dira kami dahil masulod para operahan dahil ang pasyente. So medyo challenging siya kasi may mga limited lang na time. Doc, anong mga circumstance no nga nag-push sa inyo nga pilion ang endoscopic surgery instead of the traditional or ang usual ninyo nga ginaubra nga surgery no sa pareho nga case ang pasyente? Di ba kaginahambal ko nga gaobra kami sini kasi syempre ENT, no? Dili na case na siya sa ENT, pero ang ginagawa naman before is open approach. So may duwa na siya kaklase na approaches, which is endoscopic and open. Ang endoscopic is minimally invasive, medyo modern na siya nga procedure, and then may ala lang siya indication for certain size ng mass. So sa pasyente naman, ang mass na is pwede pa siya maubra through endoscopic approach. Ano na siya. And ang advantage kasi sa endoscopic is less ang bleeding, wala sang gisi nga maobra diri or hiwa nga maobra sa pasyente, and less ang trauma sa mga tissue sa sulod sang ilong. Tapos mas dasig ang recovery and dasig siya makapuli after. Ano na siya. Ang sa open naman yung approach, ma'am, so muna nang mag-isik ka dali, usually common na siya sa mga dodagkoan na gid na mga bukol, nga doga abot na gid like galapta na gid siya sa mga outside sang ilong, nga gasaka na pwede nga gasaka na sa pautok or sa skull base na area. So that's why kailangan pa i-open. Ano na. Let's talk about the patient, Doc, no? Anong mga gina-show niya nga mga symptoms prior sa operation, no? Anong mga hinaing sang pasyente nga ini, no, nga nag-decide ka mo nga operahan siya? So sa start pagka to sang patient sa OPD, so niya nga chief complaint gid is epistaxis or bleeding or dugo iya ilong. Tapos obstructed ang iya nga right side sang ilong amo na. So sang ginexamine na siya namon, tag nag-history PE kami siya nakita namon nga may ara siya bukol sa sulod gid sa likod sang ilong. So amo na. And then amo na ang isa pa gid ka ang isa sa mga sintomas na is yung na lalaki, no? Tapos gadugo ang ilong, obstructed ang right side sa unilateral nga obstruction sa ilong, budlayan siya maginawa sa isa ka side sang ilong. Tapos minsan may araman na nga do may problem sa pagsimot kasi sa ilong, tubo. So tapos amo na dahil gasigi bleed, so pwede nagiging luya ang pasyente or anemic kasi gasigi lang siya bleed, gano'n. So, ang pag-decide naman sa endoscopic approach, ma'am, is syempre may mga proseso na like, syempre i-scope siya anay naman, i-PE, tapos din CT scan. So, sa CT scan, dito nakita nga kaya siya obrahon through endoscopic approach. So, kamusta na siya, no? After sang operation naman niya, Doc, no? Post-operation, kamusta ang aton nga young male patient? Yeah, okay good siya. After sa among surgery, next day lang ang patient dire mga 3 days and then nakapuli naman siya dayon. So, almost siguro nakapuli na siya and then okay good, wala bleeding, okay good ang patient and according sa patient, nakaginhawa na siya, okay good ang niya sleep. So, subong na day, ma-follow up siya di sa amon and tanawon namon kung kamusta ang sasulod sa niyang ilong.
Dok, no, sa aton nga mga kauturan, especially mga mothers, no, nga nagapamati, no, do ano kadelikado ining nasoangiofibroma, no, sa aton nga mga young male patients or young males dira sa aton diri sa pungsod Pilipinas, and why it's called rare, no, often described as rare, Doc, no, nga aayhan. Usually kasi common na gina siya sa adolescence. So ang mga bukol, ma'am, Okay. di ba may arakit, usually nga bangga ka scared sila or hadlok kung bukol, no? Pero ang nga bukol, benign siya but very aggressive kasi may supply sa iyang dugo. May blood supply gid nga sa iya. So that's why gadako siya, gasigi siya dugo. So medyo highly vascular siya, and kung hindi natin siya maagapan, maging aggressive, maging madako ang bukol, na to the point na ang ilong ma-deformed, and tapos ang pasyente maagabyado, ma-attract din siya kasi gasigi lang siya pagwa dugo. Na siya. So sa mga parents, so basta may sintomas or like maging na-show ang pasyente nga like dugo ang ilong, hindi lang siya nga tag-isa lang kaadlaw, like every month or every week or every day niya, ipa-check up gidya ang pasyente para ma-manage na natin dayon. Doc, no, ginakabig ni ining medical milestone, no, kay again first time ini, no, sa Region 6, and again natabo ini sa Western Visayas Medical Center. So ano ayhan, Doc, no, for you, do ano ka importante nga ang ining medical milestone, no, sa Western Visayas Medical Center and sa Region 6 as a whole, no? Happy in a sense. Hindi lang dito man kalipay, but the fulfillment man. So may relief kasi instead na magkadto ang pasyente sa Manila na ubro ng mga kaso, kaya na gid siya diri ubro namon sa Western Visayas Medical Center kasi may mga specialist na nga nag-train man sa international sa Manila para kung anong mga budlay nga kaso kaya na gid ti ubrahon. So happy kami kasi relief kasi na nakaraos nga naubra ang pasyente, naging successful, and then kapasalamat man at the same time kasi ang team effort ng mga departments, like sa ini nga case namin nagbuligay gid ang pedia, ang anesthesia, tapos ang nag-embolize ang endovascular neurosurgeon sa neurosurgery, and the rest pati sa operating room, mga nurses naman diri kagad mga staff sa hospital, nag-team effort na to help the patient na ma-manage siya properly. And at the same time, ma'am, syempre humility kasi, naubra siya naman for, usually kasi mga nga kaso makita mo lang na internationally o sa Manila. And then, na-happy kami kasi kaya na siya ubrahon diri sa Iloilo. Especially diri sa Western Visayas Medical Center. Doc, no, na-mention abi, no, sa post sang ENT Western Visayas Medical Center nga guided ikaw, no, sang imo nga mga mentors. So paano nakabulig yung imo nga mga mentors sa procedure nga ini, Doc Ria? Well, di ba kay budlay siya nga kaso, and then hindi gid siya common with things before. So that's why ang mga trainees ng Western Visayas Medical Center, especially sa amon na department sa ORHNS or sa ENT, ginapadala kami to train additional training sa GWA para kung anong mga budlay nga kaso kaya operahon. So sa ako na pag-train sa rhinology and skull base surgery, ang ako na mentor, siya bigla-buligan niya para maubra ang mga kaso, mga skills, hindi lang through surgery, at the same time, paano mag-deal or mag-decide sa certain kaso. Kung may mga budlay, ako din nga kaso, ma'am, ang ako mentor, very, siya available, nga kung mabudlayan ko, pwede ko gid siya tawag anytime. Wow. So, ang akong gig na gina-consider diri isang safety, isang patient. Yes. So, hindi ko na kay gusto ko ubrahon, ang gusto ko ma-manage ang pasyente kag mahatag naton ang para sa kaayuhan sa pasyente. So kailangan ko sang surgical team
sang nga sagad dira nga hindi ma-at-risk ang pasyente. That's why I asked for my mentor's guidance also. So he was there to guide me kung ano pa ang pwede i-prepare kung obrahon sa pasyente. Yes. So okay lang ko kasi with that, gabuliganay ang East Avenue tsaka ang Western Visayas Medical Center sa kung may mga complicated cases. So happy ko kasi may na. Yes, collaborative effort gid ya doc no para mangin successful ang ining operasyon. And speaking of the effort nga ina no, collaboration, doc no, perhaps pwede naton ma-acknowledge yung mga group of doctors or mga doctors nga nanging kaupod naton sa sining operasyon no, very vital no para sa success sa sining first endoscopic surgery. Thank you so much, no, for giving me this opportunity, no. So, we would like to thank and pasalamat gid, especially number one sa Western Visayas Medical Center for giving us the opportunity na maobra ni ang isa ka complex na case na isa din sa milestones ang among department. And then, hindi na siya naging possible kung wala sa help or team effort sa mga different departments. So, sa neuroscience department, especially kay Dr. Dauter, siya ang nagbulig sa amon na i-embolize ang pasyente. So, nakabulig siya na naging less ang bleeding sa amon na surgery. Sa anesthesia department, especially sa consultants sila na Dr. Jensen, Laod, and the rest, no? And then sa pediatrics department na nagbulig man optimize and optimize and control ang blood, deranged blood parameters ng pasyente. Sila Dr. Caso and the rest mga residents ng IDIA. Sa operating room staff ng WBMC headed by Ma'am Demelin Gansero and the rest ng mga nurses. And also ang mga nurses sa wards, kag ang residents and consultants ng ORLHNS, WBMC. Pasalamatan ko gina sila. Kasi although milestone siya, kaya na ginamon obrahon ang mga amo na kaso din sa Region 6. Yes. Tungkol sa cooperation ng Tanana Departments and Western Visayas Medical Center. Doc, i-clarify ko lang, Doc, no, yung clear nga message, no, sa sining medical milestone nga inyo na natigayon dira sa Western Visayas Medical Centers that no nga pwede na ang maka-operate ang mga doctors and of course ang facilities dira sa WVMC sa mga rare nga mga klase sang condition pareho no sa juvenile nasoangiofibroma. So ano na siya ma'am, no? So sa mga especially sa pasyente, families, and sa pamilyo sa or community ng Region 6, no, hindi gid kami magkahadlok and magpa-check up gid. Hindi gid magkahuya ang mamangkot sa especially dire kung may access kamo or kung gusto niyo magkato sa WBMC para early natin ma-diagnose kag manage agad kag pagplano ang sakit sa pasyente o kung ano man da. Kag magsalig lang sa proseso no na may iban kasi nga daw yung patient so magsalig lang sa proseso na ginaubra namon ang tanan especially diri no sa WBMC na i-cater gid ang tanan nga pasyente magsalig lang sa medical team kay ini gabuligan na gid no nga team effort na ang goal lang naman din namon is para sa pasyente. Yes. Para sa pasyente Region 6, no? So, tapos ang importante is magbuligan hindi lang man ang medical team or ang sa department or sa WBMC, but then both ang patient, family, and then ang healthcare workers magbuligan gid para sa kaayuhan sang kada pasyente. Yes. So siguro Doc no sa aton nga mga tagpalamati kay iban nagaduwa-duwa kay ginasiling nila no it's a government institution no damo pasyente nagaduwa-duwa nga dira na lang magpakonsulta kay ti basi hindi ko no matatapan perhaps may ara ka sang mamensahe sa ila Doc no.
syempre, amo gina siya ang iban kasi it's a government hospital. But then this hospital is already the most of it equipment. Yes. And mabilis ang mga specialista na mga kaya i-manage ang mga challenging cases. No? So, and ang kada kaso nga do medyo complicated or do budlay siya, ang ginaobra naman diri is gamitin kami multidisciplinary conferences kami para magplano kung paano ma-manage ang mabulong ang pasyente. Yeah. So amo na that's like is instead nga pakatuon namon sa ibang nga lugar kung kaya malang obrahon diri, minsan we ask help sa mga colleagues namon pero dili na siya ginaobra sa WVMC. Ano na siya. So, work effort, team effort gina siya sa mga different subspecialties dire sa WVMC. By the way, Doc, no, curious lang, paano ginform ang team sa doctors nga mag-opera sa male patient naton? Oo. So, ang pasyente nga namon ni ma'am is charity case siya. No? So, usually, pag ganun, we invite mga departments na concern. Like, for example, nakita na namin na may bukulang pasyente, kailangan siya operahan, pero may mga problem pa. What we do is we call for a meeting or multidisciplinary conference, no? And then, tanan nga department na involved, like for example, sa this case, involved ang mag-embolize, which is ang endovascular, pedia, anesthesia, and kami. And then also sa nurses, kasi kailangan well-planned ang surgery before magsabak sa inyong budlay nga kaso. So, before na, inapanuhan na siya tanan. Hindi nga daw pag-abot sa pasyente opera dahil no, ginapanuhan, ginanamon dayon. Tapos kung ano pang kailangan i-fix, ikayo nanay, pre-op. And then, istorya naman, once mag-surgery na sa time na sang opera, ginapanuhan mo na nga dapat tayo yun lang ba or smooth lang din ang pag-opera sa pasyente nga wala sang problem. If ever may problem, dapat tabalo mag-troubleshoot tanan. So, gamitin gid kami na. Yeah. Istoryahan na yung mga departments. Amo na. Doc, congratulations no sa sining medical milestone nga inyo natigayon dira sa Western Visayas Medical Center. Congratulations and thank you also no sa aton nga mga medical doctor sa inyong effort no sa inyong pagbulig sa mga pasyente, pagtatap sa mga pasyente no para makater ang ila nagkalain-lain no nga mga kinanglanon or masakit no. But Doc, siguro mensahe na lang nimo no sa aton nga mga patients no, sa mga families nga perhaps no nagakinahanglan sang pareho nga treatment or operation, the same sa inyo nga ginobra recently no ang endoscopic surgery no sa juvenile nasoangiofibroma. So sa mga pasyente or parents no or mga pasyente na may ginabatsyag, especially kung sa amon di mga ENT may mga simptomas nga sa ENT. Kung example sa inyong nga case no kung gadugo ang ilong, budlay maginawa, pungutan, hindi gin magkahadlok magkadto sa ENT sa Western Visayas Medical Center. Hindi mahuya mamangkot. Tapos again ang haba ko kaging na magsaligid sa proseso kasi tanan kami ginaobra man ang tanan ang amon din nga goal always all the time is ang safety sang patient and mabulong ang pasyente at the same time. So ang Western Visayas Medical Center and ang Department of Oral HNS or ang ENT is always welcome to serve the people of Iloilo. Yes. With that, Doc, madamo gid nga salamat no sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo para mapalabot man sa mga pumuluyong Ilonggo no ang recently lang nga medical milestone dira sa Western Visayas Medical Center. Doc, maayong aga sa imo, mabuhay po kayo dira sa may Western Visayas Medical Center. Thank you so much, Ma'am, and good morning po. And thank you for inviting us.
Good morning. Morning, ma'am. Ibon ang mga solusyon sa Nabatian mga kaabyanan si Dr. Ria Sofia Perales, isa ka fellow sa Rhinology and Skull-Based Surgery and again ang lead surgeon, no, ang team leader sa likod, no, sa first ever endoscopic surgery sayang kultura. sa juvenile nasoangiofibroma. 13-year-old male patient, no, ang ginpaidalom sa surgery mga kaabyanan. First time niya, again, i-highlight natin, first time in Region 6. Kumadungduman last year, no, first time na to sa Region 6 ang first awake, no, brain craniotomy or open brain surgery, no. So, dira naton ma-imply, no, mga kaabyanan nga ang Western Visayas Medical Center, ang regional, no, nga hospital diri sa aton sa Western Visayas, may igkasarang or may capacity nga mag-cater sa mga complex surgeries, no, angay sa tong last year, no, brain craniotomy, and this year, no, ang endoscopic surgery sa juvenile nasoangiofibroma. Tukibon ta ang Western Visayas. Tukibon Ang gani ni Doc, no, humbling experience, pero very happy sila, no, nga one na natigayon nila mabuligan, no, ang pasyente, and at the same time mapalabot sa publiko, no, nga may capacity ang Western Visayas Medical Center, may equipment, no, may pool of doctors nga may expertise sa pag-handle sa mga cases nga ini. Sila ning mga ano nato, no, mga heroes nato, mga modern day heroes nato. Doka nami lang, no, mabalaan or makakuha sang assurance nga ang aton nga Western Visayas Medical Center may kapasidad yun, no, sa pag-cater sa mga nagkalain-lain nga mga masakit sang aton nga mga kauturan. Ang iba nabi, no, medyo ginakulbaan nga magpili, no, sa Western Visayas Medical Center. But then, no, kung lantaw naton yung record sa Western Visayas Medical Center, yung mga milestones nga ilan na ubra, no, dira naton ma-realize nga at par, no, ang Western Visayas Medical Center. Siling gani ni Doc, no, yung mga cases nga pareho sa ginobra nila, usually makita lang naton abroad, no, but subong nakita naton nga nakaya, no, natabo ina sa Western Visayas Medical Center. ang mga Of course, hindi naton ginapangamuyo, no, nga masakit ang aton nga mga kauturan, but pananglit, no, nga may ara sa mga masakit ang aton nga mga kauturan, may capacity, no, ang Western Visayas Medical Center. Actually, nagtambong man kita, no, sa press conference dati sa Western Visayas Medical Center sa first brain awake or yes, no, awake brain surgery, no, dira sa WVMC. Kaupod, no, ang mga doctors and ang tagdumalahan, no, sa Western Visayas Medical Center. So, congratulations sa ENT WVMC. Kabay pa, no, magtuloy-tuloy ang recovery sa pasyente. And siling gani ni Doc, no, post-operation, no, nagmayo naman ang kahimtangan sa pasyente nga ila ginoperahan. So kay Dr. Ria Sofia Perales, thank you so much, Doc, no, sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. ang mga solusyon
sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, halina. Tukibon ta ang Western Visayas. Halina. Tukibon ang manugang sa rehiyon. Libuton ta, ibayron ta, kasaysayan kag So again mga kaabyanan, no, collaborative effort atong surgery dira sa Western Visayas Medical Center. So kaupod ni Dr. Ria Sofia Perales, Western Visayas, halina. sanday Dr. Nino Bernardo Timbungco, no, and also mga nag-assist sa ila, no, nga mga training residents, Dr. Kyla Gail Silio, Dr. Al Ensomo, and Dr. Nicole Dominic Vargas. And at the same time, nangin kaupod Manila, ang nagkalain-lain nga mga departamento sa Western Visayas Medical Center. Ang Neuroscience Department, si Dr. John Gaute. Sa Anesthesia Department, si Dr. Mercy Margot Yanson, Dr. Ceres Laud, Dr. Therese Lumikday, Dr. Jennifer Cambas Trabado, and Dr. Alicia Marie Diestro. Kasaysayan kag kultura. Sa Pediatrics Department naman, si Dr. Joselito Caso, Dr. Marian Lauricio, and also mga operating room staff, no, headed by Ma'am Demeline Gansero, no, Mr. Leslie Gayatgay, with ang mga scrub nurses, no, Miss Janet and Mr. Froilan Siron, and circulating nurse Mr. Limwell Lim, no. So again, hindi lang yan si Doc, no, ang nangin part sa tong makasaysayan nga medical or surgical or rather operation, no, endoscopic operation, but rather group of doctors and also hospital staff, no, sa Western Visayas Medical Center. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag Bantayan naman mga kaabyanan ang mga masunod nga episode sa Tukib, no, aton nga libuton ng Western Visayas para makahatag, no, sa mga impormasyon tuhoy sa siyensya, teknolohiya, inobasyon kag turismo. sayang kag kultura. Ulupdanay naman kita, no, sa Miyerkules kag sa masunod nga Webes. Thank you so much sa mga nagtutok sa aton nga Facebook Live and of course sa radyo, no, sa 585 AM. Gusto man naton nga pasalamatan ng aton nga mga katuwang teknikal. Tukibon ang mga solusyon Diri sa studio, Mr. Alan Defante, kag sa transmitter si Sir Jeffrey Betita. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, kagini ang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.